Na-experience niyo na ba yung mabully kayo? Way back in your elementary days, high school days, college days? Hindi ako naniniwala na walang na-experience ng bullying. Tanong ko lang 'no, masaya ba talaga yung mambully ka na ano, alam ko masaya yon kung alam mo yung limits mo. Siyempre masarap din yung may tawanan. Pero yung tipong iinsultuhin mo na yung tao, dudurugin mo na siya unti-unti, babaguhin mo na perspective niya sa buhay, yung tingin niya sa sarili niya, yung self-respect niya sa sarili niya, yung self-confidence niya. Ibang usapan na yun. Me, actually, I wanna share this. When I was bullied, talaga malaki naging impact sa akin. Bale, binubully na ako noon, wala akong sinasabihan. Yung parents ko, yung mga kuya ko, yung ate ko, mga friendships ko, wala akong pinagsasabihan. Bale, sarili ko lang. Kinikip ko lang sa sarili ko. Then, pinagtatawanan nila ako. Then, ako naman, liit na lang sa sarili ko. Kinalimutan ko yung pangarap ko dahil sa mga bullying nila sa akin. Talagang, gano'n yung naging impact sa akin. Talagang, yung mga sinasabi nila sa akin, talagang, pinasok ko rin sa kukote ko. Then ngayong tumanda ako, pinagsisihan ko siya. Bakit nga ba mas pinili kong pakinggan sila? Hanggang ngayon, hindi ko masasabi na napatawad ko na sila. Kasi hindi ko makakalimutan yun. Unang-una, hindi naman sila nag-sorry sa akin eh. Pangalawa, wala naman ako ginawa sa kanilang masama eh. So, meron tayong mga nagagawa sa buhay natin na talagang hindi natin ginusto at sinasadya. Pero, hina-highlight nila yun paulit-ulit. Kasi nga, hindi nila makalimutan yun. Yung nangyari yun. So, sino ang may kasalanan? I think siguro ang kasalanan natin doon is nagawa natin yon na hindi sinasadya. Kasi may mga tao talaga na inaabangan lang na tayo'y magkamali. Alam mo yun, tuwang-tuwa pag nalulugom ko yung kapwa nila. So, kaya sa mga kabataan ngayon na nanonood ng vlog ko, sana wag niyo akong tularan. Alam niyo, when I was 15 years old, I dream, winish ko talaga na magmadre ako. Pero since nabully ako, kasi sinasabi nilang bullying sa akin is I'm such a weird. Napaka-weird ko raw. Kasi nga syempre, sabi nila I'm super mabait. Weird ako in a way na siguro mas prefer ko mag-isa, ganon. And hindi siya halata pero pinalaki kasi ako ng magulang ko or ng mama ko na religyosa. Kaya yun, hindi ako gusto ng lahat ng tao. Dahil pero ang ginawa ko no, hindi ko minahal yung sarili ko. Binago ko yung sarili ko. There's an instances pa na in-embrace ko talaga yung darkness. Nakasala ako. Talagang niyakap ko yung mga kasalanan. Naging ibang tao ako. Kinalimutan ko yung pangarap kong yun na magmadre. But, to be frank, until now, gusto pa rin siya. May asawa na ako, may anak na ako. Actually, parang sabi ko nga, yung calling ni God sa akin, hindi ko sinunod. So, after kasi nun, parang nalugmok ako. Ang daming nangyari sa akin. Hindi ko sinisisi si Lord Jesus Christ or si Holy Trinity about it. Kasi choice ko naman yun. Advice ko lang sa inyo, mga kabataan, kung halimbawa may pangarap kayo sa buhay, i-push nyo. Kahit na buli-bulihin pa kayo na paulit-ulit. Insultuhin pa kayo na paulit-ulit. I-push nyo. Huwag nyo akong tutularan.
Ngayon actually, ang ginagawa ko, pinipilit ko pa rin siyang tuparin, bumawi ako sa kanya in a way na, yun nga ginagawa ko ngayon is, kini-cleanse ko yung sarili ko, pini-purify ko, babalik loob ako. Yung simpleng ganon, ma-appreciate na ni Lord Jesus Christ yun, Heavenly Father, Lord God, the Holy Spirits yun. Parang mahirap lang tanggapin na, parang pakaramdam ko kasi namatay ako. Then, nung pagkabuhay ko, ibang-iba na ako. Then, yung namatay na soul ko is bumalik na ngayon. Ganun kasi ang pakaramdam ko. Then, napakasarap pala sa pakaramdam, no? Hindi ko sinisisi yung bullying, ha? Kasi, yung mga nangyari sa buhay ko, nangyari yun dahil ginusto ko rin yun. Ginusto kong magbago. Ginusto kong i-embrace yung darkness. Pero sana wag niyo akong tutularan. Nagpadaig ako sa sinasabi ng mga tao sa akin. Hindi ko minahal yung sarili ko. Winasa ko yung sarili ko. Kasi nasa huli yung pagsisisi. Pero habang nabubuhay ka, may pag-asa. Pwede ka pang magbago. Sa mga nambubuli dyan, alam ko hindi kayo masaya. At alam kong hindi kayo yan. Nilalet nyo lang mag-dwell yung mga bad spirits into your body. Darating yung oras na babalik yan sa inyo. Mararanasan yan ng mga magiging anak nyo, ng mga pamangkin nyo, ng mga best friend nyo, yung pinaranas nyo. Kasi doon nag-work yung karma or yung justice from Lord Jesus Christ. Sana pakaisipin nyo rin na may masamang epekto rin yung bullying sa mga taong binubully nyo. Sana tubuan kayo ng puso. At sana maging okay kayo, lalo pa kayong i-bless. Kasi sa akin, sa lahat naman ng bully sa akin, no, okay na ako. So, hindi na tayo tulad ng dati na kaya ko mapagplastikan. Pero kaya kong sabihin na napatawad ko na kayo. Matagal din, parang 1 taon din bago rin ako nag-try na patawad sila. Parang 1 taon din bago sila napatawad. Napakasarap sa pakiramdam yung magpatawad. May God bless you all.